Okay, Sir Jonathan Malaya, Assistant Director General, National Security Council, ADG Malaya. Sir, good morning po sa inyo. Orly and Weng Good sa morning DCWB po. Yes, morning Weng. Good morning Yun. Orly. At good morning sa lahat ng ating taga-subaybay. Iyan, pakibigyan nga po kami ng detalye nitong natuklasan ng National Security Council na panghihimasok o tangkang panghihimasok ng China sa ating electoral process, ADG. Well, ang sinabi ko po kahapon dun sa Senate hearing ni Senator Tolentino was kasi natanong tayo kung may mga indikasyon ba na merong pakikialam ang China sa ating political discourse, especially ngayong eleksyon. So nabanggit ko yung mga third-party proxies nila, yung mga spokesman nila dito, yung mga tao na inuulit lamang yung sinasabi ng Beijing, no? Sabi ko, yung mga to, no, pag for example, yung ating Typhoon missile system, di ba? Binabatikos ng China yan. Itong mga lokal na ito, binabatikos din naman tayo, no? And then si Senator Tolentino, isinawalat niya yung kanyang pasabog kahapon, yung cheque na in the name of Infinitus, Yeah, no? oo. Infinitus, Sa yung troll farm niya tayo, ano po, DG? Sa troll farm. Tama, no? So troll farm 'yun na binabayaran ng Chinese embassy. So yung ipinahayag ni Senator Tolentino, binavalidate lang yung sinabi ko kahapon na meron talagang indikasyon ng panghihimasok ang People's Republic of China sa political discourse natin sa ating bansa. Dahil nagkaroon na ng confirmation na sa ganitong issue, ADG, ano susunod na hakbang ng gobyerno? Well, malaki kasi yung pasabog ni Senator Tolentino kahapon. So, ang sunod na dito is imbestigahan ng NBI, no? It is now going to the role of the NBI na tingnan itong Infinitus na ito, i-validate yung mga isiniwalat ni Senator Tolentino kahapon, yung kasi pinalabas ni Senator Tolentino rin yung instructions sa Infinitus, no? Kung ano yung mga sasabihin nila. At yung iba doon, obviously, trying to influence the political discourse in the Philippines. So doon magsisimula ang NBI na imbestigahan. And gaya nga ng sinabi ko kahapon, the National Security Council will go where the evidence will point us. Kailangan bang tuntunin din kung sino yung mga vloggers, mga individual na sinasabing binabayaran naman para magpakalat po ng mga maling impormasyon laban po sa bansa natin? Well, syempre importante 'yon, no? But we need hard evidence kasi sa panahon ngayon mahirap naman na sabihin na kinikitil natin yung kanilang karapatan na magpahayag, no? Especially ngayon election, very sensitive ang ating panahon ngayon. But definitely kailangan malaman din natin, no? Matuntun din natin, makahanap tayo ng ebidensya laban dun sa mga sinasabi natin na nabayaran ng China para maapektuhan yung ating sitwasyon sa ating yung mga bansa. bumubuo ng troll farm na ito. Oo. Okay, DG, gusto ko lang malaman, ano ang end result nating ini-expect dito sa paglalantad na ito, sa paninig na ito? Pasok ba ito sa anumang kaso? Magiging ito ba'y treason? Ito ba'y cybercrime? Ano ba ang posibleng karapin kung sakali may makita tayo ditong hindi maganda? Dahil baka naman ito, ang impression kasi ngayon, kasi baka ay nating China dahil gusto natin ng US. Ano ang end result nating gustong matumbukin sa mga development na ito, DG? Well, during the past 2 days kasi, lumabas yung sophistication and scope ng intelligence gathering activities ng China sa ating bansa, no? Okay. Nandun din kasi yung NBI at inilabas nila yung resulta ng kanilang law enforcement operations, yung mga nahuli natin mula Palawan hanggang Grande Island, no? Meron din tayong mga nahuli na mga espiya doon sa Grande Island na siyang nagmamatsyag, no? Sa pagpasok at labas ng mga naval assets natin from the naval base there ng Philippine Navy. So, lahat ng ito ay report. Tapos yung mga equipment na nahuli din ng Philippine National Police at ng NBI at yung submersible drones, no? Na when we subjected to forensic examination, lumalabas nga ng made in China. So, ang sinasabi natin dito is kailangan maging vigilant ang ating mga kababayan
Kasi nga may ganito, no? Tulungan nila ang ating pamahalaan para masiwata natin, ma-disrupt natin itong mga espionage activities na ginagawa sa ating bansa. And thirdly, isa pa, Orly, is yung kakulangan sa ating mga batas at mga polisiya. Kasi yung ating espionage law, Commonwealth Act pa, Commonwealth Act Luma-luma. 161. Lumang-luma na, no? And meron ng panibagong mga batas na ipinasa ang ibang mga bansa gaya ng Australia, Singapore, yung Foreign Interference and Malign Influence Act. Wala tayong ganon, no? So ito yung naging panawagan namin sa Kongreso na sana sa pagbubukas ng panibagong Kongreso ngayong Hunyo, no, ay ma-prioritize nila para makumpleto yung ating set of laws kasi nga masigasig at masipag naman yung ating mga intelligence and security services. Kasi ADG, Assistant Director General Malaya, batid naman ang ating mga kababayan, lalo na ho yung nagmamasid tuwing kampanya, kung sino ho itong maaring pinatutumbukan natin na pro-China. Lalo na pagtatanungin mo sa sitwasyon sa mga mangingisda, sa Zambales, sa Bao de Masinloc. Alam naman natin kung paano sila mag-react. Pero kung manalo itong mga ito, ano naman ang i-expect natin? Ano dapat natin gawin? Kung sakasakali bang sila palar, kasi kahit ngayon may ilang mga lugar diyan sa bahaging yan ng Luzon, tapos na yung bundok, pero laging nananalo yung mga official, mga local official na maaaring kasangkot sa paghatid ng lupa dun sa mga installation nila sa West Philippine Sea. Hindi naman sila naalis sa pwesto. Yes, kaya nga importante na, Orly, ngayon lang naman kasi nangyari yung ganitong klaseng phenomenon sa ating bansa. Wala naman tayong problema dati, no? So ngayon pa lang natin nasisiwata or nadidiscover yung extent ng operations nila sa atin. Kahapon, maganda yung naging naisiwalat ni Senator Tolentino. We will have to work on that. So kailangan mag-double time ang ating mga intelligence and security services para ma-identify pa natin yung ibang mga tao na binabayaran ng China. Kasi mali po yung ganong klaseng gawain. So yan ang responsibilidad ng ating... Ibig sabihin, huwag tayong magdalawang isip na yung mga maaring kandidatong pupunta sa ating mga barangay, diretsahin natin. Tanungin nyo. Ano ang inyong tingin dito? At Kasi sasagot nila, malalaman agad kung sila yung inyong pinanawagan at ating pinatutungkulan na mga maaaring sponsor ng China. ADG. Kasi malaking issue kasi mga kapuso ang West Philippine Sea, paninindigan ng mga kandidato sa WPS, hindi ba? Kasi kasaril na natin nakasalalay din dito. ADG. Yes. Well, tama ka, no? Pero syempre, we must thread a balance between freedom of speech, baka naman sabihin ng ating mga kababayan. Yan yung malimit na pinatutungkulan nila. Kasi di ba pwedeng magsabi ng ganitong sa panig nito, hindi puro panig ng Amerikano, ganyan. Oo, dahil ba pro-China kami, bayaran na kami. Hindi naman siguro tama 'yon, no? Pero nga so mabigat ang tungkulin ng ating mga security and intelligence services na ma-disrupt ito at malaman natin kung sino. At mukha namang malapit na tayong malapit na nating ma-discover pa yung ibang mga agents nila, mga spies nila, at sa tingin ko meron pa tayo mga ibang mga arrest na mangyayari in the Marami ba next sila few months. dito, ADG? Kasama ba yung bakery malapit? Marami ba sila? Yeah, ang sinasabi ko, Weng, yung mga agents, no, yung mga nag-espionage, mga nag-intelligence gathering dito. Base dun sa report sa amin ng NBI at ng NICA, marami pa sila dito. So yun ang kailangan nating mahuli. No, in addition dun sa mga nahuli na natin. Okay, huling tanong na sa akin na ADG. Ito namang usapin na ito ng pagigipit sponsor ng China. Hindi lang ito nangyari ngayong election, hindi lang during period. Nung panahon mismo, nung taon na nagkaroon ng paninindigan ang Pangulong Bongbong Marcos against China, at doon nagsimula yung rift o yung hidwaan sa kanyang mga kalyado. Doon nagsimula ito. Tama ho ba, ADG? Hindi ko po alam, no. Hindi naman, mukhang earlier pa noong nung sinimula nating expose yung mga galaw nila
Yes. sa West Philippine Sea, yung transparency policy, kung naalala nyo yon. Kasi nagsimula yung transparency policy nung gumamit ng military grade laser ang Chinese Coast Guard laban Oo. sa ating Coast Guard. Ayun. Doon nagsimula yung misinformation and disinformation na sinasabi na di naman daw yun military grade laser, na bibili lang daw yun sa Shopee. Oo, totoo yan. Kung maalala nyo yun. Yeah. And then inulit naman ng mga third party proxies nila dito sa Pilipinas. So doon po Yes. nagsimula yun. Sige Alright. po. DJ, maraming salamat sa iyong pinagkaloob ng oras at susundan natin Always. ito. Thank you. Thank you. Thank you po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.